Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bird Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video, reaction video. And this time we're gonna talk about Motos Battle Katana versus Jaws. I-like muna natin yung video at ito nga pala ay requested ni Itsova1249. Isa yata sa mga haters ko. Pero pagbibigyan kita kasi nagre-request ka naman. Sincere naman yung pagre-request mo. Sabi niya Katana versus Jaws Motos Battle. 2 months ko na to nire-request. Di ka magsisisi dito, Malagueta Dogs. Okay, sige, papanoorin natin. Hopefully, magandang laban to. Kasi, naririnig ko rin yung iba nagsasabi magandang laban. Pagtingin ko, nababoard din ako. Kasi, naghahanap tayo ng matitindi, di ba? Magaling talaga. Kasi, para kahit paano mag-enjoy tayo, mabigyan natin ng magandang score. Ganun pa man, maraming salamat sa pag-antabay dito, pag-tiyatsaga sa akin, maghintay guys, at, pag-suporta ninyo. Huwag nyo kalimutan guys na, mag-subscribe, mag-like, i-share yung video natin para mas lalo pa tayong dumami guys kasi ilang taon na rin ako nag-react, siguro mga 2 years na siguro. So binabala ko na rin karirin yung pagre-react para kahit paano matugunan ko yung pangangailangan ninyo kasi the last time nag-start ako, ang daming request guys tapos hindi ko natutugunan, so parang very irresponsible kung content creator. Ganun pa man guys, ganun pa man guys, gusto ko malaman ninyo na appreciate ko kayong lahat at nagpapasalamat ako kasi kung di dahil sa inyo, hindi tayo magre-react ng ganito, Even though busy ako guys, puro na ako trabaho ngayon, sinusubukan ko maghandog sa inyo ng mga request ninyo. At hopefully guys, nakakatulong, especially sa mga taong katulad nung may nag-comment sa akin, nasa hospital daw siya, tapos nakakatulong daw yung pagre-react ko, napapanood daw niya. So guys, salamat Kung nag-enjoy kayo sa reaction video ko, maraming salamat at nakakatulong ako sa inyo. Kung naboboard kayo, may trabaho kayo, wag lang kayong manonood sa akin pag nagde-drive kayo guys, kasi delikado yun guys, I promise, delikado pag nagde-drive tapos nanonood kayo. Eyes on the road palagi. Kung sakali man, patayin niyo yung video, makinig lang kayo. Pero isang tenga lang kasi para yung isang tenga aware sa paligid, meron kayo naririnig na bumubusina, palapit sa mga ganun. Ganun pa man guys, bagong lahat, bigay ko lang yung muna yung pedigree ko, music producer in California, man audio engineer at the same time, I'm master hypnotherapist, I'm an master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin na natin guys para makarami tayo. Katana versus Jaws ng Motos Battle. Mag-subscribe kayo sa Motos Battle. Let's get to it. Magti tayo guys, T. Marami nagtatanong bakit daw ako nagtiti, sabi. Usually kasi mga therapist, ito yung ginagawa, T. Okay lang ba yung advance ko na guys? Para mabilis. Kami! I-expanda. Woo! Ultimo. Motos Battle League. Ultimo 2. Day 2. Nandito pa rin kami sa Northwalk, Silang Cavite. Motos Battle League. Okay. Ultimo 2. Day 2. Nandito pa rin kami sa Northwalk, Silang Cavite. Pang 8 laban ng gabi. Tangina magigigaw para sa Panginoon. Siyempre gusto ko muna magpasalamat sa Northwalk, sa lahat ng mga tropang dumalo. Kay Paring Sur, Box and Dose, kila Kairam, Mick and Chill, C9, sa mga iba pang tropa na nandito. Shoutouts kay Donnie Morales. Maraming salamat sa Crown Manila, Pastry Vapors, Cyber Philippines, M-Cars PH, maraming salamat. Fraudster, sino pa ba? Kay Cristina Mariscaway, Dollar Records, kay Minji ng M-Lab, maraming salamat sa inyo lahat at sa lahat ng dumalo. Ito po, Sarap nga pala sa Republican. to sa kanan, galing pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Katana. Yeah! Katana, ganda naman ang pangalan. Katana, 1-0. Wow. Okay. Sa kaliwa naman, galing ng Tondo, FRBL champion, mag-ingay para kay Jos. Yeah! Jos, Tondo. Jos, FRBL top tier NGO. M-site, kailangan merong ilaw dito sa para nakita yung mukha nila. Kasi medyo may shadow, di ba? Kailan ba to? 2 months ago? Siguro nagbago na. Kasi napansin ko lang madilim dito sa part na to para makita yung mukha nila. Nga pala FRBL, shoutouts kay Rayan, shoutouts kay Odag sa pagpunta at sa mga pulo MCs na dumayo pa kahapon at nandito rin ngayon, shoutouts sa inyo lahat. Nag-cointos kami. Sino nanalo? Nanalo si Katana. Pinili niya mauna si Jos. Unang banat kay Jos, ultimo 2, pakinggan natin laban. Okay. Gay, Motos Gang! Gang! Pagtapos ko umubos kung saan ako galing gamit ang pen and paper, sir, mukhang nakulangan si Sight sa dala kong gun bars kaya nagbigay ng saber well.
Kung tatapusin ko to sa bala, hindi na need ng taser chair dahil kung usapan ay barilan, malabong mag-ace Vergel, Jimenez. Ito makalumang sunugan kung tingin nyo, Jimenez, Scarface, Al Pacino, shit, patay, interes, bagsak sa pool. Kaya AK, ito 45 lang pero para kang ni rifle, yan ang aking pauso. Walang headshot, puro chest tama, ace Vergel, ito'y atake sa puso kasi si Kay. Bars, putang ina. Ang ganda ng reference sa Isbarel, di pa tama sa puso. Ang ganda ng konsepto niya papunta doon sa idea ng Isbarel patungo sa puso, yung reference. Ang galing din, tangina mahusay ito, si Diyos. Tangina. Kawawa dito si Katana kung magkataon. Bang sunugan kung tingin nyo, Jimenez, Scarface, Al Pacino, shit, patay, interes, bagsak sa pool. Hindi Al Pacino, Al Pacino. Al Pacino. Bang sunugan kung tingin nyo, Jimenez, Scarface, Al Pacino, shit, patay, interes, bagsak sa pool. Interes. Kaya Interes ba o interes? Kasi meron kasing terrace na tinatawag, yung parang balkonahe. Nasa terrace sila. Ito 45 lang pero para kang ni rifle, yan ang aking pauso. Walang headshot, puro chest tama, ace Vergel, ito'y atake sa puso kasi si Ace Vergel parang atake sa puso, kapaw, patay, natamaan siya, Katana. Patay si Katana. Kay. Mars, ang linis nun. Kasi si KFC, gustong mapasama sa mga manok nung masusunog kung usapang galawan, Mike Pippen. Pasalamat ka, maluwag suot ko ngayon kung si Kentucky Fried Chicken. Kaya sige, personalin mo ako. Okay, if I Kentucky Fried Chicken. If I wow. Fried Chicken, ang galing. Kinuha niya yung idea ng K tapos FC. So nagbuo siya ng rhyme scheme mula sa KFC tapos ginamit niya yung acronym na yun para banggitin yung Kentucky Fried Chicken kasi yun yung meaning ng salitang KFC. Mahusay. Pero siguraduhin mo kaya mong humiwa dahil dadanak ang dugo. Lalo kilala ko ni Sight na diubra sa akin ng cut. Cut, magbabayad ka ng buo. Last event, naalala nito. Ganda rin yun, no? Cut, di sa akin yung cut kasi director pero at the same time ginamit yung cut, magbabayad ka ng buo kasi yung idea ng salary cut, meron kasing ganun yung sa mga sahod, kinakat nila yung sahod mo. Tuloy natin. Sabihan niya, Bawal yung magbabayad ka sa akin ng kalahati, kailangan lagi yung buo, yung babayad mo. Sa trabahong to, kailangan. Ang ganda ng pag-switch niya sa different angle na yun. Malinis na malinis, walang masyadong personal, pero purong punchline at lyrical lang. Da Vinci kay M-Site. Ay, puta, wait lang. Tako na nahulog. At cut, magbabayad ka ng buo. Last event, naalala nyo to? Sinabihan niya sip-sip si Da Vinci kay M-Site. Kaya sa plastic daw, mga hinag piece. Hindi daw pwedeng top 1 si Sight kay Da Vinci kung talo sa final siya di nag-miss. Porket talo sa recent battle, bawal na mag-top 1 sa opinion ng iba. Kung matalino ka talaga, yan ay mahinang diss. Mas nagmukha ka ng sip-sip kay M-Site sa ginawa mo, mas amoy sa'yo yung flip-top dreams. Siya'y biglang switch. Lakas magpalakas ka pa kay Paulo Oncam, talagang iba din, kapal ng apog. Eto counter dyan, di basta akob. Patagong nagtatanim tong bomb sa site para mas mapansin kanyang pasabog. Pero di sapat para... Palihim na nagtatanim ito kay on-site para galing. On-site, tapos ginamit niya pa yung idea ng pangalan ni M-Site. On-site, nagtatanim tapos para pasabog. Big props. Magaling ito si Diyos. Magaling mag-lyrical ito. May potential. Para mabulabog. Tapos kami pa sasabihin mong gustong-gusto mag-flip. Ilang oras ba to? 38 minutes lang kaya. Top? Talaga? Puta, ibibasic po. May maanggil lang at fake din po. O kala ko ba iniiwanan mong bukas pinto ng hip-hop, ba't flip-top gine-gatekeep mo? Kaya bibig mo, isip mo. Bars din yun na yung gatekeeping, malaking bagay din yun. May mga tao na parang hinaharangan nila yung mismong kultura na yun o yung mismong event kasi ayaw nilang may pumapasok, so bine-brainwash na gusto nyo lang mag-flip top, pero in reality na ayaw nila na masapawan sila at makapunta yung ibang tao dun sa flip top na yun. Ang gandang angulo yun para kay Diyos. Tuloy natin. Kasi nag-flex to kay Da Vinci last battle, sabi niya, bakit? Naranasan nyo na bang talunin ng 4 years old sa barangay nyo? Eh di putang ina mo, ikaw na lang. Panginan to, tinatalo daw siya ng mga 4 years old, nagagalit. Bugok ka par. Malay mo, nalito lang yung mga hurado. Total parehas naman kayo ng mga 4 years old na bunol sa al. Par, pati sa 4 years old nabibiter ka, pinagsigawan pa ng harapan. Sight sa poro, nabibiter, galing pa man din Japan yung pangalan. Kasi
Kasi katana. Wow, kasi Katana yung pangalan niya eh. Ang gandang angle. Ang daming angle ni Diyos. Hindi siya nauubusan sa pen game niya. Maganda. Nag-research talaga si Diyos. Hapon ka hunyan. Ulul baldog, batok-batukan. Sige, takbot, hapong-hapuna. Kung ito Japanese, ako feeling Japanese kasi ngayong gabi, hapon-hapunan, tanong dayuhan. Gusto mo Hapon-hapunan kasi hapon, di ba Japanese? pa talaga makipagmano-mano? Sige, salugin mo mga suntok ko na halo-halo. Pag tumama sa simura, isasamo ka mo. Pag gumamat, parang kukapap ni Sandro Marcos. Kaya gago ayos, magmumukhang busabos. Ito isang tanong lang tsak maluha. Lukabos, paano mo tatalunin itong 4 kantos kung tinatalo ka lang ng mga 4 anyos? Ang galing, ginamit niya pang reference na 4 yung mukha niya, pero shit, man. Tinatalo ka lang pala ng 4 na anyos. Big props dun. Tangina mo, tinatalo ng 4 years old! Alam mo, pare, bitter ka. Kaya natatakot yung maunahan sa flip top at galit ka sa underage kasi underachiever ka. Kasi Wow. Hindi ko alam yung idea, yung background ni Katana at Diyos, guys. Kaya live akong nagre-react. Wala akong alam sa laban nila eh. So ngayon, naibibilib lang ako kasi purong lyrical. Walang masyadong personal yung ginagawa dito. Pero dahil very self-explanatory yung idea ng mga sinasabi, kasi binabanggit naman ni Diyos yung mga mistake ni Katana. Hindi naman mistake, pero para sa kanya mistake yun eh. So parang ginagawa niya ng ano doon, dinadagdagan niya ng ibang elemento para maging punchline. Napakahusay, very creative ng bagay na yun, guys. Siguro ito yung mga laban na kailangan ng exposure talaga. tagal ka na sa battle rap, di ba sabi mo? Papalit-palit ka ng liga. At saka guys, ang dami magagaling na rapper sa Tondo. Although kahit yung kapitbahay namin, magaling mag-rap eh. Malaglak na hindi siya mag-rap talaga. Ang daming magagaling mag-rap sa Tondo. At wala ka pa sa flip top kung talaga may amig at may tira. Kaya huwag mo sisisihin yung mga 4 years old at mga hurado sa mga paliga dahil kung magaling ka talaga, dati pa dapat naispatan ka na ni Enigma! O ba't hindi ba? Kaya nga lang malapit kay M-Site eh. Para mapalapit kay boss. Arik, pasok mo ako sa flip top, ako si Katana, ay sus! Kaso hindi ka kalakasan. Kaya lahat ng ginawa Marami namang pumasok sa flip top na hindi kilala guys eh. Wala na, yung iba doon na invite lang kasi nasa loob sila ng industry na yun. Diba? May mga tao talaga na nasa loob ng industry tapos parang sila lang rin. Kasi ako dati dati akong dancer tapos yung mga dancer na magagaling talaga parang sila lang yung may magkakakilala. Pero meron talaga magagaling din talaga na dancer, especially sa Computer College sa UP Diliman, no? Marami. Doon din sa Ateneo, meron din magagaling na dancer, mga choreographer. Ako choreographer ako sa sa Iris eh. Ang dami magagaling guys sa Iris, sa PUP, sa UP, ang dami. Yung mga yun, mga tao na yun, nagkakakita-kita rin sa competition. Pero yung mga sikat katulad ng mga nasa All-Star, konti-konti lang din sila. Parang sila lang rin din na magkakakilala, di ba? Shoutout nga pala kay Q-York, tuloy natin. mo, baliwala at tagpos, o di ba gusto mong mapasama dun sa At sa All-Star, shoutout nga pala kay Ken Jans, sa buong All-Star team. Christian, ay ang binigyan ka ng Diyos, kaya boss! Kung gusto mo talaga ganda na din yun, ma-personal ngayon, asan? Kaya lahat ng ginawa mo, baliwala at tagpos, o di ba gusto mo mapasama dun sa Christian? Ay ang binigyan ka ng Diyos, kaya boss! Punchline, Diyos. Kung gusto mo talaga na ma-personal ngayon, pakiusap, lagyan mo Yun, parang tawag dito, holorime na rin yun yata. Yun. Kasi yung, di yata holorime yun. Kasi yung holorime yung parang, yung sentence mo katumbas na ng isang words. Pero yung Diyos at saka yung Diyos magkatunog, di ba? Pero magkaiba ng meaning. Tuloy natin. Meaning na panterno at pambaon. Pero kung tunog tatay ka na naman Nakalimutan ko lang yung terminolohiya guys. Huwag nyo na lang ako i-quote, huwag nyo na lang ako hate doon. Basta may ganun. Merong tamang words doon na terminolohiya para doon sa ganong klase ng bagay. Yan ka ng Diyos, kaya boss! Kung gusto mo talaga na ma-personal ngayon, pakiusap, lagyan mong sining na panterno at pambaon. Pero kung tunog tatay ka na naman maninermon, alam mong, may kalalagyan kang kabaong sa modernong kamagong. Kaya kung bersong dala mo ay galing pa sa naendong panahon, round 1 pa lang, durog ka na't patay pat dedual kamon, bitch! Very aggressive. Very aggressive yung ginawa ni Diyos. Saglit lang guys. Saglit guys. Bada, 4 kantos. Yung punchline sa napunta. Solid ka mag-rounds no? Bago matapos may sample ka.
Ang galing naman kasi mahusay din yung ginawa ni Katana. Brinake niya yung ice kasi although malakas yung ginawa ni Diyos, parang nilabas niya yung intensity niya, nagpaka-alpha siya doon sa idea na yun, sumigaw-sigaw siya para makita na the champion is here, you know. Sabay klinaw niya konti si Diyos para makita na yung effective na yan. Pag ganyan yung gagawin mo, I'm just gonna clown you up. So, kailangan you came prepared. Ang galing ng pagkakagawa ni Katana. Very witty. Ako ang Diyos! Kasi parang part din siya ng distraction eh. Dinistract niya yung mismong ano tawag dito. Yung mismong matawag dito, guys. Yung focus ng mga tao eh. Kasi nakafocus na sila sa intensity na binigay ni Diyos, ngayon nahahati na dahil ang ganda ng presentation ni Katana. Smart. Ang inang bulbul na to, rounds nating dalawa, parehas tungkol sa'yo. Selfie bars na naman. Tomboy na naman. Nakatundong postura ang tomboy ulit na nagnanakaw sa foreign. Masyadong specific ang yung galit halata. Ayaw nga tanggapin nung una kasi iniisip ko baka ano ulit tayong magawa. Etong pawala ng flood? Bakit? Para magsilbi sa aking babala? Eh, alam nyo naman, sinasapit sa akin na mga galing sa baha! Motorcycle! Wow! Galing, putang ina. Putang ina mo, kumusta yan? Sinasapit sa etong pawala ng flood? Pawala ng flood. Bakit? Para magsilbi sa aking babala? Baha. Eh, alam nyo naman, sinasapit sa akin na mga galing sa baha! Motorcycle! Galing sa baha. Disgrasya. Okay. Putang ina mo, kumusta G-Class? Si Katana mukhang Bombay. Sorry Katana. I love you pero mukha kang Bombay dito. So, tawa tayo. Ay, para siya para magpapautang si Katana. Kasi ang dami niyang bling-bling. Tapos para siya yung Dubai Prince. Ito natin. Papawisan ako guys. Tangina mo, kumusta G-Clown? Pinakon at pinabibo. Akala mo, welcome pa sa 2024. Dala mong pambobo na estilo eh. Kahit ikalix nga lang din ako beto eh. Kahit itodo mo pa iho. Maliit na lamang dagat ng tong Diyos. May mega London kami dito. Eto na ba yung Diyos? Yung may dalang buong barangay kapag nadayo? Yung may mga taga-sigaw sa 1-up mula Elims ng kampyonato? Well, okay lang naman sa akin, pero inauya Paulo. Ba't ka nagpa-free entrance? Tiba-tiba sana tayo. Okay. Kasi mga tropa, Ang diba? mga tropa niya, tahimik lang sa umpisa. Mm. Kay Diyos matyagang nag-aantay. Mm. Pag nagsigawan na, parang mga bayae, nakaka-stress sabay-sabay. Mabigat nga ba talaga o suportado ng mga nagmamahal? Sige, ngayon mo, aminin Brad, kung di ka talaga magaan, but effortless kang binubuhat ng cheering squad. Tangina pa ng mga linya niyan. Nagmukha ka ng embalsamador since you made Living of the Dead. Wala naman kayong TF Awit naman. Hamakin mo pa lahat, makapag-taglish ka lang. Yung theory of relativity ni Good Kid nila, sinigaw pa ng todo. Tapos bumitaw ng I Got Million, hatchet. May laybasa doon, bobo. Sa akin makakita kayo ng bago when I lead the movement. Yung emosyon ko doon para siyang hati. Kasi ano yung isang meaning ng movement sa pinuturo mong eyelid? Beautiful eyes? Puta pa ang may mali. Pag word na kailangan na second meaning ulitin mo pa! Parang tangi! Pag ako napikon sa eyelid mo, boy, kailangan niyang tahi! Battle MC na nung pandemic umusbong, panaygaan bars na ay... Eyelid. Kasi yung eyelid mo, kailangan ng tahi. Yung eyelid mo, itong talukap ng mata. 'Di ba? Eyelid. Yung idea ng eyelid, parang ako yung magtuturo, ako yung magbibigay ng daan, ako yung magiging boss, ako yung magiging leader. Pero ginamit yun na idea ng eyelid para pag tinahiyo, di ka na makakakita. Ang ganda rin. Sa eyelid mo, boy, kailangan niyang tahi! Battle MC na nung
Pandemic umusbong, panay gun bars na kahiligan, hastilo mo'y dalawa lang naing tugon at di na kailangan pagpilian. Gun bars ng mga negro na kutsyong, pangungopya di niya mapigilan na tumatanda ka din ng paurong, ngayon ka nagbabaril-barilan. Gun bars, gun bars! Putang ina, bars. Sunog si Diyos. Tang ina yan. Very intellectual yung pag-clown niya doon sa gunverse na yun. Kasi napakahirap kumuha ng angulo para basag yung salitang, yung idea ng gunverse eh. Pero klinaw na yung gunverse na yun sa pamamagitan ng opposite na ng idea. Kasi yung idea na ginamit niya bilang sa gunverse, parang tumanda kang paurong. Kasi yung mga bata naglalaro ng baril-barilan ng kabataan nila eh. Pero ngayong tumanda ka na, naglalaro ka ng baril-barilan kasi ginagamit yung idea ng gunverse dito sa tawag dito sa battle rap na wala namang katotohanan kasi ano lang yun eh. Kumbaga, display lang ng imagination yun. Tuloy natin. Imagination. Ulol! Ang naluto agad si Diyos. Yung punchline na yun yung nag-define ng putang ng first round. Wala. Tala na dito si Diyos sa first round. Even though maraming tumatak na linya si Diyos, yung idea na yun, napakatalino, very intellectual. That dyan, nakita agad yung difference nung paano yung creativity ng isang artist. Ang talino ni Katana pagdating doon sa idea niya. Very witty. Big props doon. Nabombahan si Diyos. Guys, nabombahan si Diyos. Nabaril pala kasi nag-gunburst siya eh. Patay si Diyos. Diyos, kapit ka na lang. Gun bars! Ulol! Huwag mo nga pasikatan. Flip top daw destination niya kasi deserve niya ng bayad. Kaya tatanungin kita ng harapan. Kung ikaw may-ari ng liga, nakita mo si Diyos. Dapat mo nga ba siyang bayaran? Kung yung tanging nagagawa niya, nagagawa naman ni Rafi yan. Sumasali ka pa lang sa mga Ang galing kasi ngayon kinukumpare ka, ano bang kaya mong ibigay sa flip top na wala sila? Ang laking bagay din nun. tournament para may mapatunayan. Sumasali ka pa lang sa mga tournament para may mapatunayan. Masyado ka pang bata sa ganito. Habang ako napapasali lang para sa mga nag-aabang sa akin, walang magtampo. Ako na yung kuya mong kaya ang gulpin. Wow, sabi niya ako nagpapasali para wala lang magtampo. Maraming kailangan lang ni Katana siguro yung breathing exercise niya, tapos paano niya sasabihin, siguro ano niya talaga yan. Kasi parang kinakapos siya ng hangin eh. Hindi siguro siya performer, ano talaga siya, writer talaga si Katana. Pero ngayong napapractice niya yung pagpe-perform niya, tapos nadagdagan pa ng kagalingan niya sa pagsulat, halimaw na to si Katana if ever. Pakahusay. Masyado ka pang bata sa ganito. Habang ako napapasali lang para sa mga nag-aabang sa akin, walang magtampo. Ako na yung kuya mong kaya ang gulpin. Iangat! O aking buhay ialay sa'yo! Itachi kay Sasuke! Mapapatay mo lang ako kung papayag ako! Basag na naman siya. Itachi, Sasuke, papatay mo lang ako. Nabaril na naman si Diyos. Bale, makakalangin pa rin si Diyos kahit nabaril. Kasi diba Diyos, yung yung movie na Diyos, yung pating. Kakabaril tuloy ni Diyos. Pating. Naasa tuloy siya ni Katana. Diyos, last mo na. Lalaban mo sa akin? Alam mo, kaya natin pwedeng baka sakaling espeto, dyan sa natanggap mong kampinato, pag kaya mo na mag-cap nung di mo sinasabing ikaw yung Diyos, tsaka square yung mukha mo. Ginawa niya naman, di ba? Ikaw ay susunod sa Diyos. The God is with you. Ang Diyos sobrang banal. Ikaw ay panis yan sa box. Kachat mo na yung box. Panis around ng square. Square, Diyos, square. Gago ka ba? Tigil mo na yung agagamit mo sa Diyos at mukha mo, boy. Nag-champion ka na. Alam niyo ba't siya nag-champion? Para sa mga hindi aware, isigaw ba naman sa round 3 na yung 1 up 4 para sa square? Tangina yan. Wala na. Sa'yo na talaga yun. alam ko na yung gagawin mo, kaya pinento ko na aking makita yung reaction na parang binasa ko yung manga at in-spoil kung anong magiging interaction. Kaya kahit alam nyo na, since turn na ng budoy nilang champion, kahit nonsense, panoorin natin yung baduy na live action. Go! Ano?
wag sa mukha kasi yung spit. Sa tingin ko yung first round, ibibigay ko na kay Katana. Very effective yung ginawa niya, very intellectual. Even though may magandang pinakita si Diyos, very obvious na na-define ni Katana yung mismong round. Tuloy natin. Kasi baka maduraan kasi ni Katana si Diyos, malay mo mayroong disease si Katana. Iwasan din natin yung mga ganun-ganun, di ba? Hepatitis, guys, totoo yun. Tuloy natin. Ba't kaya ang init na ano ba ako? Sorry guys Turn na ng budoy nilang champion. Magsiro! Magsiro ha? Ano? Game! Nag-all 1-0 sa akin favor. Huwag ka magsalita pre, oras ko. Oras ko, huwag kang mag-angas. Nililiteral mo yung Diyos? Bakit may katana bang may balbas? Putang ina mo! Putang ina mo! Inasar mo mga tropa mo, gago hindi magbabaw. Yung mga tropa mo, pati si Emsong, mukha kayong mga taga-Mindanao! Putang ina mo! Maglilibot yan. Yung pasabog. Ulul mga baog. Game! Alam mo kung bakit ako budget sa'yo? Kasi pati pagsasalala mo ng silver, pinapangalandakan mo. Ganyan pala yun. Kaya pala inaasar si ni Diyos kanina na bulol sa ark kasi hindi hirap pala magsalita si Katana. Baka may speech impediment si Katana. Pero other than that, naintindihan ko naman. Kaya okay lang naman yun. Pa talaga? Puta, mahirap ka pala Ba't nag-anak ka pang tangina ka? Nagsasanla daw siya ng silver para makasali sa Rapcon. Nagmamakaawa na rin tong mokong para yung line buhay. Di na kasi matubos yung sinanlang silver kahit mag-work ng 9 to 5. Mayo-may! Tayo to, wala naman to Literal yung Diyos ang puta. Mayo-may! Sige ako natutubos ng repa. Kasabay ng pag-adjust mo sa galawan mo. Total kailangan mong mag-adapt sa king. Total ikaw ampon sa larangang to o ampon. Adapt? Pon, king, pon, Wow, sangla, chess. hindi mo pag-get, soy, bobot mang. Kung tingin na itong pon, star siya, boss, toyo lang yan, speaking of... Fuck you! Galing kasi pawn, sanla, pawn shop, di ba? Kala ko sa chess niya gagamitin pero binanggit niya yung Boss Toyo. Na-realize ko it's pawn shop. Tuloy natin. Sanla. Speaking of toyo, pag inatake ito ng toyo, maninita ng FB post at my day. Hanep kayaw. Oo, magandang angle yun at nice take. Napakaswabing galaw. Pero di ba walang karapatan sa opinion tungkol sa anak pag hindi tatay, sabi mo? Talagang yung talent apaw. Kaso wala ka rin karapatan sitahin kami sa mga post namin kung mismong ikaw naka-private account, ha? Ha? Ayup ka, all 2 rounds malas battle, nakatuon lahat sa FB post, tapos naka-private ka? Ano yun, suntok sabay takbo? Panginang estilo yan, pambonjing. Ayan na ata yung pinagmamalaki ni Gago ditong Las Piñas style na boxing. Oxding. Oxding. Okay. O, anong nakita mo sa FB ko? Graduate lang, men. Pinasaya ko aking airmat. Nag-upgrade ng ref. Sabay pasadong civil service ng 1 take lang din. Bukod doon, ano? Wala na. Line mark na out of context tulad ng ginawa niya kanina. Kasi hopeless na. Akala ko ba naman matulis kapag katana? Bakit pointless ka? Habang kahit cop. Ganda ng pagkakasabi niya dun na barrel si ano. Puta Katana. Bumawi si Diyos. Shit. Pointless ka. Katana, matulis. Ganda rin yun. Kasi pasok pa din kahit yung matulis. At, Parang orkestra. Wala akong tinago sa inyo. Di rin ako naglaro ng tipid-tipiran. Ikaw dinaig mo pa tinatamad na janitor sa galing mong maglinis-linisan. Please lang. Tangina, si Ori daw nag-post ng ganyan. Si Da Vinci daw nag-my din ng ganito. Yung pagiging FB police, tinrabaho, pambihira. Pero yung sarili niyang account sa mga tao, hindi niya mapakita. Kaya liga. Kung may paninindigan ka sa salita mo, huwag kang balimbing gago. Feeling multi-layered yung balat, sarap balatan itong payaso. Kaya ikaw naman tatanungin ko kung paano ka naging kwalipikado. Kung nagsasalita ka rin sa mga bagay na wala kang alam kung paano. Paano? Wow. Pati music. Ginamit niya yung angle niya. Magsasalita ka sa ibang tao, pero yung sarili mo di mo mapakita, di ba? Ibig sabihin, kung yung sarili mo mismo tinatago mo sa mga tao, kumbaga hindi ka parang ina-isolate mo yung sarili mo sa amin para i-judge mo lang kami, 'di ba? Yung pag-isolate mo sa sarili mo, yun yung dahilan kung bakit na-judge mo kami, pero hindi ka namin masilip kasi nagtatago ka kasi, 'di ba? Yun yung idea yun, yung parang napaka-hypocrite tong galawan, yung gustong sabihin ni Diyos.
nakatago sa SoundCloud. Kasi ayaw mo na ma-expose ka ng ibang tao. Gusto mo ikaw lang yung nag-e-expose kasi, 'di ba? It's two-way street. But other than that, ang gandang angulo na ginawa ni Diyos. Very profound. Di pa ba obvious yung nais ng iparating? Na magaling lang siyang mamersonal, pero pag siya nape-personalin, hindi niya maatim. You should stop fighting, bitch! You ain't worthy of hype and shit! Magaling daw siya, pero hilig magtago. Magaling ka lang sa hide and seek! You should tighten this! Kahit usapang music, di man ganun kataas ang views, panis pa rin sa galawang ng lalamon. Dahil mapa-solo track, EP o music video, postgrad freestyle, kaka-release ko lang kahapon. Sige, hamon! Sige. Kung may paninindigan ka sa salita mo, Check ko nga yung gawa mo. Ano, Diyos? Yeah. May husay to si Diyos. EP o music video, postgrad freestyle, kaka-release ko lang kahapon. Sige, hamon! Kung may paninindigan ka sa salita mo, huwag kang balingbing gago. Feeling mo, sige, hamon! Kung usapang pagpapakatotoo, di makakahaging tumalabo. Kung usapang kanta naman, laging kain kakulabo. Kaya paano ko masusugatan ng iyong napaing katungga ko? Alam mo, di makakasugat ang katana kung palagi nakatago. Gago! Utang burst na baril na naman si Katana. Kasi hindi ka makakasugat kasi yung katana mo nakatago eh. Very smart nun, putang yan. Napaka-visual nun. Paano ka makakasugat sa akin? Nakatago ka palagi. Bakit? Kasi yung rhyme scheme nagmula dun sa FB. Paano ka judge ng judge sa mga taong nakapaligid sa paligid mo? Husga ka ng husga. Yung FB mo naka-private pala. O, diba? Para ka talagang literal nakatana. Nakatago ka. Yun yung sinasabi ni Diyos doon. Ng rhyme scheme yun. Makapangyarihan. Ano yan? Gago! Ay ang dahilan kung bakit dikit lang. Nabaril si Katana. Walang silbi yung katana mo, binaril ka ni Diyos. Tuloy natin. Sabi namin ni Kilua at siya'y nabadibag mo. Nandyan yung FB ko at music, mailalahad mo. Biyudang airmat na mayapang airpat, ala sige, bakat mo. O ang mga rounds namin ay dikit, at least bit-bit ko, bayag ko, kaya tangina mo. Kahit tatatalunin ako ng mga hurado dito, tingnan ang iboto nila, hindi nyo ako madodomina. Dahil higit pa sa panalo ang gusto kong iha. Yag sa mga tao, lalo't bobo iba, kaya sa mga may idol dito na yung tono isa. Alam ng idol yung totoo lahat ang sinabi ko, di ngayon may tatanggi pa, pukinang ina ka! Time. Ang ganda ng ginawa niya, freestyle yan, pero dahil sa sobrang gigil ni Diyos magsulat ng personal, nakalimutan niya na i-categorize yung bagay na natin. Sa tingin ko, pag na-hype si Diyos magsulat, nakakalimutan niya na mag 4-bar setup doon at makakuha na magandang punchline. Kasi dahil doon naging one dimension, naging plain yung enerhiya nun eh. Kung nahati-hati niya yung part na yan sa bandang dulo, tapos nagbitaw siya ng mga creative na punchline doon, magiging maayos pa yun. Nanggigil lang siguro si Diyos. Siguro, nanggigigil siya rito kay Katana. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Katana para manggigil si Diyos sa kanya ng ganun. Pero tingnan natin sa mga Lahat yun na naman, tungkol na naman sa buhay niya. Yep. Dinidiscuss pa yung account ko na naka-private daw yung aking account. Problema ko ba kung nahihiya kayong mag-add? Okay naman yun. Kung nahihiya kayo mag-add. Kasi ako, guys, hindi ako basta-basta nag-add eh. Kasi sa FB ko din, yung karamihan ng mga friends ko doon, kliyente, katrabaho. Kaya bihira rin ako mag-post kasi nga medyo nakakahiya pag magpo-post ka ng mga kagaguhan, di ba? Kaya minsan gumagawa na lang ako ng page sa page na ako nagpo-post ng mga bagay-bagay na hindi kasama dun sa personal ko na FB na wala namang kaalam-alam yung ibang mga tao. Much better na i-separate mo yung bagay na gusto mong sabihin kaysa sa mga bagay na Kasi may tinatawag natin na Johari's window, guys. Sa psychology, may Johari's window na bawat individual, meron tayong iba't ibang klase ng behavior na pinapakita depende sa kasalamuhan natin. 'Di ba yung pamilya natin, iba yung attitude at kultura nila. So ganun din yung behavior natin, iba din. Paano tayo mag-isip, paano tayo makisalamuha. Sa mga kaibigan din natin, ganun din tayo. Tapos sa ibang parte naman, sa mga katrabaho natin, iba din. Meron din naman tayo sa social naman. Pag nasa social tayo, na wala tayong kakilala, sa mga public na lugar. At bukod pa doon, meron pang sarili natin. Meron din tayong parte ng sarili natin na hindi natin alam. Kaya sinasabi ng iba na kilala ko yung sarili ko, hindi totoo yun. Walang katotohanan doon. Ang makakilala sa inyo, yung mga tao na
na nakakasalamuha kayo. Depende pa yun sa sitwasyon. Katulad ng pamilya mo, ito lang yung pagkakakilala sa'yo. Yung mga kaibigan mo, ito lang yung pagkakakilala sa'yo. Yung society rin, parang ganun din yun, di ba? Paano ka nila nakikita? Kumbaga, sasakay ka ng tren, si ganito, lagi ko siya nakikita sa tren. Yun lang yung alam nila sa'yo. Yung kotse na sinasakyan mo, yung motor na ginagamit mo. Pero bilang isang tao, gusto ko malaman ninyo, ito, very konkreto to. Ang tao nagbabago, guys. 'Di ba? Ang bagay lang na hindi nagbabago ay yung pagbabago, 'di ba? Ganun lang 'yun. Ganun lang talaga 'yung guys. So kung isipin niyo mabuti, you cannot yung changes lang yung permanente. Yung pagbabago, yun lang yung permanente sa mundong 'to. Pero lahat ng tao sa mundong 'to nagbabago. Every single day nagbabago ka. Yung pananamit mo, pananalita mo, sasabihin mo sa ibang tao, yung makakasalamuha mo sa isang tao, yung perception mo, perspektiba mo, kahit yung kakainin mo, 'di ba? Yung medyas mo, 'di ba? Yung dugo mo, yung nasa loob ng tiyan mo nagbabago. Yung ideolohiya mo, yung isipin mo kahapon, iba na naman ngayon, 'di ba? Tuloy natin. Hopefully, nag-gets niyo yung gusto kong sabihin, guys. Pero tuloy tayo. Huwag niyo na lang isipin yung gano'n. Sinashare ko lang para sa mga tao na interesado sa gano'ng klase ng mga bagay. Search niyo, Johari Window, guys. Makakatulong yun. Tuloy natin. Dalawang round! Tinisi tayo naman yung battle ko kay Da Vinci ang puta. Amat sa ata si Lodi. Sinay mo yung battle ko na yun, ang caption mo, clapping hands emoji. Babay ko ang kita eh. Yo! Ang angas, di ba? Nung una ayaw ko dyan eh, kasi baka hindi bagay. Di naman sa pang-hate. Kaya nung nakita ko yung luma niyang Facebook, nagamit niya ng 2010, na-realize ko, sa pag-aangas ako yung di legitimate. Putang ina, meron pa bang mas tuto na isa gangster na merong certificate? Original gangster. Gusto niya? Boss, 10 years old ka pa lang ata dito ah. Ganap ka ng OG, Brad. Mambabanggayan sa kalsada pag di nyo binigyan ng lollipop. Ang angas lang mukha ako na aganto. Pag nagpuputok, walang daples. Kilabot sa mga kanto kasi nanguubos yan ng text. Kilabot sa mga kanto? Sabi niya ay good kid. May grupo silang kaambit na dinaig pa sa pagka-squatting ang TGS at mga tito. Tapos nung finals ng pulo, pumunta para magpa-cute. Ngayon, nabattle na siya dito. Ano yan, dahil sa gutom sa battle rap? Well, reminder lang amigo, kahit anong gutom, pinaninindigan, hindi kinakain yung prinsipyo. Masquatting pa sa 3GS, masquatting pa sa 3GS at mga tito. Last event ng FRBL, yung compute nila, di na makita kahit man lang anino. Nung nalamang natanggap na ulit na si Enigma, present last 2 events. He must betlog na si Iho. Get off your knees and wipe your mouth. May tamod ka pa dito. Kung kailangan mo ng kapit o tulong, walang problema. Sa estilo mo konsumido. Pwede kang gumawa ng paraan, pero hindi mo pwedeng kalimutan yung kompromiso. Gaya ko, ako, nakatulong din ako sa'yo. Nung na-review mo yung battle ko kay Kilua para sana sa info, pero imbis kuhaan mo siya ng angle, ang dinampot mo, angle ko sa kanya mismo. Sa paggawa daw ng kwento. Grabe yun, putang. Basag si doon? Si Diyos. Kasi imbes na kukuhanan mo ng angle yung kalaban mo, ginaya mo na lang yung idea at konsepto ni Katana mismo sa laban na yun. Shit. Ibig sabihin, nakita mo na sobrang effective ni Katana sa laban na yun. Kaya yun yung ginamit yung estilo niya. Laking bagay nun, guys. Na-expose si Diyos. Tuloy natin. Kilua, wag daw mabahala. Yan ang sabi ni Tanga. Ang sabi ko ay Kilua, sa pag-iimbento niya, walang dapat ipangamba. Yung pagiging ulila daw si Kilua, hindi ma-admit. Medyo mabigat. Ang linya ko ay Kilua, sa pagiging ulila, meron siyang denial sa realidad. Pag-iimbento, paggawa ng kwento, walang dapat ipangamba, huwag ibahala. Hindi ma-admit may denial. Inang punyeta to. Masaya ka manalo gamit synonym ng mga ideya ko. Hindi lang ako. Ano yung synonym, guys, ang laking bagay din yun. Yung synonym, yung ibig sabihin ng pag sinabi mong perfecto, may synonym pa siya eh. Perfecto, pwedeng sabihin na complete, di ba? Yung synonym, yung magkaparehong, magka-equal na tawag dito, na definition pero magkaiba ng words. Yun yung ibig sabihin ng Katana doon, yung synonym. Magkaiba sila ng ginamit na salita pero yung definition nun almost magkatugma. Kompleto, perfecto, 'di ba? Tapos meron naman na
kulang, tapos meron naman na bawas, 'di ba? Parang magkaparehas lang 'yun. Pero yung idea at konsepto ng salita kung paano yung inilathala almost the same. Ang laking bagay doon kasi na-expose siya ni Katana. Paninakaw, Captain America wordplay. On your left eye, Captain. Okay, sana ang galing. Kung di ko lang alam yung lyrics na you and call me Captain. Don't be Captain on my name. Diyos naglalakad sa tubig ni Daylight. Prophet wordplay ni Elmax. Sa King of the Dot na namuhunan. Napako ni Elite. Henyo na kinopyahan. Panay-panin kabubuhan. 2:45 before 3 p.m. ni Plydel. Si Tanga, tamang type dun sa gilid. Tungkol sa sunog, apoya, buti di ni Platito yung naisip. Eclipse ni M-Site, 2 battle ginamit, mga tropa niyang tanga yung nabili. Siyensya na, obispo, kailan pa mag-overtime, ang dami eh. Ultimo yung ninakawan ni Da Vinci ng seatbelt, di niya pinalampas. Iuumpog ko ulo mo sa pader, parang kami ha. Abate, kare pa. Hindi ba yon run your head through a wall like I'm doing the Kamehameha? Expose si Diyos, man. Baril, putang ina. Boom! Wala si Diyos. Nahiya ako dun sa sinabi ni Katana. Nahiya na ako para kay Diyos, guys. Kasi na-expose na siya ni Katana rito. Maraming line na ginamit na ni-recycle. Hindi naman recycle, but hindi naman pagnanakaw, pero parang na-inspired, pero syempre, pag ginamit, pag dinefine yun sa harap mo mismo, tapos very convincing, natalo ka dun. Veterano, tinagalog mo lang, gayang-gaya mo din, action nung bumitaw ng linya. Kinopya mo na lahat, hayop ka, nahiya ka pang sumigaw ng nega. Nahihiya ang puta, ba't ka nahihiya? Kasi bawal mag-N-word, huwag ka masyadong OA dyan. Pagbanggit ng niga, no, pag nakakaw sa niga, okay lang. Ang inaprinsipyo yan. Nung nag-champion post agad, di pa ubos yung Tagalog. Yung spotlight kay Teddy, gusto pa ata na maaagaw. Kung di pa talaga ubos yung Tagalog, ba't sa ibang bansa na nagnaanakaw? Putang ano yan, very effective ng ginawa ni Katana. Sabog si Diyos. Obvious na to, second round, nakuha na naman ni Katana. Walang kinain si Diyos. Hindi talaga sapat yung confidence ka lang, very aggressive at malinaw na delivery. Kailangan talaga very witty ka talaga. Nakikita yung difference, yung agwat eh. Tatawanan o hayaan na lang ba? Sa ng finals, di ba ang boto 4-3? Isa sa bumoto sa kanya si Prince. Lamang lang daw siya ng 1 point sa overall punchline count. Yun yung dahilan. Pero karamihan ang binanggit kong nakaw, dun yun sa finals. Grabe naman. Basta mag-react yung mga tropa niya kahit nakaw, selfie bars, nakaw, counted na yan. Ang inang yan, di ko na lang gagalingan. Nananalo sa dami ng punchline, kahit magaan at di masakit binibitawan. Anong silbi ng dami ng suntok kung mas madami sugat kung iiwanan? Pero sige, bilangin na natin dami ng suntok na papakita niya. Well, kailangan mo naman talaga ng madaming suntok kung mahina ka. Kaya sige lang. Bars, mas kailangan mo naman talaga ng maraming suntok pag mahina ka. Kaya nga tulad ng sinabi ko, even though may mga sinabi si Diyos, meron talaga, doon nyo lang marirealize na tama ako na pag sinabi ko, meron talagang punchline at linya na magde-define para sa isang round na yun. Kasi kahit gaano pa karaming pinagdadaldal mo dyan, marami kang sinasabi, maraming detalye, kahit mag-micro details ka pa. Pag merong punchline dito na sobrang ganda, ang hirap, katulad nung laban ni Krega at saka ni Mot, yung idea ng Motolite, na-define talaga yung ano na yan. Dinefine niya mismo yung round 1, kanyang-kanya yun. Tuloy natin. Kaya pag malakas talaga yung burst na yun, ang hirap na kahit i-rebat mo yun. Kailangan yung rebat mo sasabay dun sa taas ng kalidad na yun. Tuloy natin. Kaya sige lang. Jumabjab ka na ulit. Pakita mong ganun ka. Tapos ako naman magpapakita sa'yo sa round 3 kung paano magpatumba. Umpog ko ulo mo sa pader, parang kami ha. Takaya talaga inaayos dito si Katana. Yeah, tuloy natin guys. Hopefully, naano lang ako, parang gusto kong tumutok sa speaker para mas lalo ko marinig si Katana. Pero,
hopefully, naka-volume na ba ako? Taas na yung volume ko guys, tuloy natin. Kusero? Kusero na? Sumagot oh. 2-0 na yan. Ang dami ko daw ninakaw, tapos Si Joss parang si ano siya eh, si Zaki. Laking potential. Kailangan lang talagang alamin yung kakulangan nila. Ayoko magbigay ng mga tips kasi responsibilidad din talaga ng mga artist na magsunog ng kilay at hanapin yung tunay na sila eh. Diba? Nagbibigay naman ako ng tip minsan pero kasi ako guys, freestyler ako eh. Never pa ako sumali ng written contest. Written na ano. Pero hinahanap katulad may nagtatanong, "Boss, sumali ka na ba ng mga rap events?" Sumali na ako ilang beses na guys. Siguro nung natalo ako ng 3 beses, di mata 3 pa. Medyo namimili na ako ng kalaban din kasi sa freestyle. Marami ako, hopefully hindi ako naaalala ng mga sumasali. Si Zaito, nakita ko na siyang lumaban eh. Nung nakita ko siya nagpo-freestyle, medyo sabi ko magaling itong taong to. Sa atin niya, Marikina yata yun, something. Dumadayo kasi ako, tas parang pag nakita ko na may magaling, medyo hindi naman sa naduduwag pero kailangan I have to pick my fights, you know. I have to choose my fights, you know. Kasi hindi pa ako ganun kagalingan, sasalang ako sa magagaling, parang syempre alamin mo rin yung level mo muna, 'di ba? Maraming magagaling na freestyler, guys. Sa sanuman lang eh. Kada event doon sumasali ako, dami din magagaling doon, guys. Petics lang sa kanilang pag-freestyle din talaga. Even doon sa lugar namin, dami nagagaling. Katulad nito si Joss, may potential siya. Although si Katana na hanap niya niyan para sa kanya. May improvement pa si Katana pero sa tingin ko it will take some times para mahanap pa niya yung dapat na para sa kanya. But si Joss, maganda rin kasi pag hindi ka pa masyadong hubog eh. Kasi ang dami mong options, 'di ba? You have nothing to lose. Kaya mong mag-disenyo, mag-experiment, 'di ba? Tuloy natin, guys. parang ine-expect niya na napanood ko na lahat ng foreign battles. Grabe naman. O ikaw nga, ginamit mo yung word na silbi. Ginamit na yan ni Badang. Tingnan mo. Yung logic na yun, di ba? Wala na itong round 3 ko. Oo, lahat ng salita, sabi mo, pag ginamit yung salitang parang, bawal na magsalita ng parang. Tangina, grabe tapat. O kung ayaw bawal na magsalita ng parang, ako sado lakat, putang ina mo, bobo mo. Bars, Dati ako din yun. Kung bumabattle sa may beat, kaso yung mga line walk at mga fuck up dinadali. Nakakasabay naman siya sa mga hi-hats, kasi yung highlights, puro cap mga sinasabi. Pare, pinanood ko mga laban mo doon. Highlights, hi-hats. Super cap. Kasi ibig sabihin kasinungalingan. Kasi doon sa Amerika, may sinasabing, you're capping. Pag capping, parang sinungaling ka, parang gano'n. May pandaya tong tanga pag di na makaabot sa puntuhan. At tulad ng ginawa niya kay Da Vinci, naghahamon siya ng suntukan. Pues sana gustuhin mo ulit manapak nang maranasan ng tamis at nang malaman mong totoo ang God. Ipaparanas ko the feast, bitch. Ano bang akala mo? Ano bang akala mo? Walang bibili ng kulit mo on time? Mayabang ka sa live para maangas ka online? Taga Las Piñas na maangas, edi mababaril din, boss. Bye! Bakit bye? Bakit bye? Tingin mo ba mananalo ka sa akin sa suntukan? Mali yun, hibang. Hindi ko man tumak-KO, okay lang sa akin kahit droge lang, tanginang to, timang. Tagal ko nang di nalununtok, malay ko, miss ko na ulit. Miss mo na ulit? Eh di manuntok ka. Feeling rich na makaba. Talagang mamimiss yung mga suntok kasi hindi na tumatama, kaya hindi dapat. Ano? Wow, putang niya, nabaril si Joss. Ay, si Katana. Tang yan yung punchline na maganda. Kaya pala namimiss yung mga punch kasi hindi tumatama. Yan. Very smart. Kaya hindi na tumatama, kaya hindi dapat mabahala. Eh ano kung taga-squatter house yan? Kakalabasan pa rin Kilian Repa. Itong taga-squatter house, pagutan ng ulo. Ngayong nakatapat, taga-Islam area. Squatter house ba to siya, no? Squatter house ba si Katana? Okay. Shoutout pala sa squatter house kay Delos. Repa! At kay Hambog. Repa! Binadibag ka ng hindi preparadong Unico. Ngayon na magkakaalaman. Okay, ma'am. At sa mga hindi nakapanood, ito yung mga huling linya niyong binitawan. Kung ayaw mo, edi wag. Basta ikaw ay binalaan yung suntok o delicats. Malaki mong mata ay sasalo ng heavy job. Pagkaamba, shehi. Pagkasapak, hetiwap.
Pansin nyo ba? Parang siningit na lang sa version. Naganap nga ng tugma ng English nung mahilig sa Tagalog na long hair. Hindi kasi yun yung original, yun yung Tagalog na version, o di ba ganito yun? Big T fingers after lunch, do him greasy. Before the shot, Hanes shirt. After the shot, Yeezy. Gago! Gago! Tangina mo, ipokrito. Kasi yung Hanes shirt, plain shirt, yung Yeezy na damit, butas-butas, so ang image ni Tay-Rock doon, binaril. Gets? Gets? O ano? Nangatog-natog ka dyan kasi iyong sining dinalaw. Hindi ba talaga yung baril ginawang sapak para kunwari hindi ninakaw, tarantado? Okay. Tangina mo, linis-linisan ka o ano? Awkward na? Change topic? Okay. Okay mo mukha mo! Yung baril ni Tay-Rock ginawa niyang sapak. Mauungusan to sa bara. Ang ganda ng pagkaagawa nun kasi parang sinasabi mo nagnanakaw ako, ginagawa mo rin naman pala, di ba? Laking bagay din yun. Nabaril si Katana. Patay ka. Talagang gagamit ka na ng sapak kapag nauubusan na ng bala. Kaya tama. Bars. Tama kinasahan. Ang ganda ng rhyme scheme na naman yun. Yung combination ng punchline at scheme na yun na pag nanakaw mo ng barrel tapos ginawa mong punch yun pala. Kaya ka nagpa-punch kasi naubusan ka ng bala. Big props doon, putang ana yan. Ang ganda ng loop nung paggamit ng rhyme scheme tas yung connection ng rhyme scheme na yun mula sa future at saka yung rhyme scheme mula sa umpisa ng pinagkuhanan, di ba? Ang laking gandang bagay na. Sasabihin mong ninakawan ko rin si Tay-Rock, tol, ma-irritate ka dyan. Nakaiso kinuha ko daw yung kamehameha. Sinabi niya ni Good Kid, ulul, nakiki-wave ka lang. Putang ina, ang galing. Putang ina. Sinabi na pala yun, ibig sabihin, ni-recycle na yung atake na yun ni Good Kid na nakiki-wave ka lang. Kasi yung kamehameha, wave, di ba? Wave yun, di ba? Tawag nila doon wave. Ang laki. Galing ni Diyos. Nabombahan si Katana. Nabombahan si Katana. Guys, tayo rito. Facts lang tayo. Facts meaning message lang. Pag nakita natin talaga, yun talaga guys. Wala tayong magagawa. Tuloy natin. Wow. Oo, nakiki-wave ka lang. Kasi kanina mo pa ako tinitira sa gunburst ko, ako'y nagtitimpi lang. Pero sa laban mo kay Kiluwa, sabi mo kay pistol yung istilong yan, o ba't hindi man? Katana daw, pero gustong pumutok, ulul walang paninindigan! Habang ako nandigan, wala top tier. Di ka na friendly sa beginner kahit walang pitakang perang maemad. May hiya pa, repa ba't best fight? Lagi para akong hanapan ng ataking bara at let's bite. Nakilala ng walang islakwan, share na at M-site, yeah, that's right! Kaya good luck sa pedestal. Binuking ko na baho neto ni Katana, siya'y pabibo na sagad. Pati pagkahipokrito ni Bergele na bisto na't lahat. Nag-split yung personality nang naipon mga infong pangarat at sa pag-expose ko sa Katana, hati itong kaharap ka. Basta ko nagalawan mo, yan ay pambobo din, tol. Dinaig mo pa bakla galawang homot censored. Manita ng Facebook habang naka-private, yan ang kanyang kombong effort. Ganyan talaga kapag Katana, laging double-edged sword. Di mo alam, sinadya ako mag-MID ng foreign battles. I-MID si Sight. Well, ang Katana guys, wala namang double edge dun eh. Isang edge lang yun eh. Yung mga sword dito sa west, yun talaga double edge. Pero yung Katana, one edge lang yun. Kaya nga may Batosai, yung sa Batosai, di ba, si Kenshin Himura, yung Katana niya, baliktad yung talim. Ano yan, binaliktad ko lang yung talim. Naalala ko tuloy yung meme na, binaliktad. Ay, sir, binaliktad ko lang po yung talim. Batosai po ako. Ginasa ko siya si Batosai. Baliktad yung talim po. Diyos, mali yun ha. Ang Katana, isang talim lang. Kapag Katana, laging double-edged sword. Itong kaharap ka. Basta ko nagalawan mo, yan ay pambobo din, tol. Dinaig mo pa bakla galawang homot censored. Manita ng Facebook habang naka-private, yan ang kanyang kombong effort. Ganyan talaga kapag Katana, laging double-edged sword. Di mo alam, sinadya ako masisilip ka dyan, jokes. Yung binanggit mo ngayon yung Katana na double-edged swords. Wala namang Katana na double-edged sword eh. Masisilip ka dyan, Diyos. I'm sorry but you're done right there. MID ng foreign battles, i-MID si Sight, at mag-post ng kung ano-ano, dahil alam kong sa FB ko tutok yan. At sa ganyang paraan katupok man, dahil dyan napatunayan kung wala ka ng ibang alam na gawin pa bukod dyan, kaya mahiya ka naman dong. Bintang nakaw, pero magnanakaw din, malala ka na hambog. Hipokrito na tatay, ikaw yung tatay na ampon. Kaya, paano mo ako matatalo ngayon, pukin ang ina mo, ito na, cut! Ito na ang remembrance. Paano mo ako tatalunin kung January na Berhel? Tapos na bare months. Fuck you. So Berhel pala pangalan niya, kaya pala sinasabi niya yung Ace Berhel kaninang
first round. Bagay din yun. Bigyan natin ng props yung ginawa ni Diyos. Tuloy natin. Laking bagay ng ginawa ni Diyos. Big props, man. Guys, don't forget na mag-subscribe, mag-like, mag-share sa sa YouTube ko. And at the same time, guys, sa description ko nandun yung personal ko na channel. May lalabas ako na bagong musika. Kasama ko dun si Joshua Marie, guys. Nandun din yung mga songs ko. Pag hinanapan niyo ako ng musika, nandun yung mga kanta ko, guys. Hindi ako ganun kagalingan, retired na ako. So ginagawa ko lang siya bilang hobby. At pag may chance rin ako. So tuloy natin sa third round ni Katana. Time, uling banat. Balik! Nabalik ko lahat! Putang ina niya! Let's go! Sagutin mo lahat yun, tangina mo. Nabalik daw niya lahat! Yung round 3 gusto pang kuhain. Mababalik mo talaga yon pag sa pagnanakaw ka umamin. Okay. Ano? Freestyle pa. Alam niyo, nung una, isip ko ba, ayan na lang eh. Tipong yung laban, sa laban magpalugi, bigay ko. Alam niyo yan, New Year, New Me, mabait. Papagbigay sa mga newbie na ganito. Kaya naisip ko, ba't naman di ko puputulan ng sungay tong puking inan to? Pwede namang idagdag na lang kita sa listahan ng mga ikukumpisal ko. Naalala mo yung sinabi mo kay Kilo, ha? Yung kabaligtaan yung pagkatao kasi Ezekiel yung pangalan, tas atheist. Tingin mo di ka dun tunog tanga? Kabaligtaan yung pagkatao ni minsan ba tinanong mo yung sarili mo kung kumusta siya? Eto siya, sa tunay na buhay, magpupulis, to serve and to protect. Yan yung motto nila, di ba? Sa battle app, patiin mo ang grupo mo, babarilin ko isa-isa. Sa tunay na buhay, happy 8th anniversary, babe. 14 years old ka pa lang, nung una kitang makilala at mapiling. Saan ta? Parausan ko lang ang mga puta, kung tingin mo sa seryosohin kita, you are dreaming. Guard may baliw dito. Alam mo? Alam mo ako dyan sa siya. Yung papa-gangster ka pero baby-babyan ka sa tuloy na buhay. Okay din yun. Alam mo dyan sa sinabi mo ay Kilua, napatunayang ang bobo at tumema sa ganto. Tanga ka, walang kinalaman yung sanggol kung ipangalan naman siya sa propeta o santo. Wala namang kaso mamuna eh, di ba? Basta dapat intelihente bumato. Pero ikaw wala kang karapatang magsalita sa kung anong tunay kasi wala nang pepeke pa sa'yo. Hilig pang iyabang na nakagraduate habang bumabatil. Ang angas pa rin ni kumpadre eh. Kaya di mo ba alam, may batas dito sa Motus? Bawal magyabang pag di cum laude. Napagsabay ko ang pag-aaral at pag-arap. Big props nun. Pero ako guys, hindi na ako masyadong matagal na ako sa Amerika. Almost 15 years na ako. So, doon ko lang na-realize na hindi naman palaging kailangan ng diploma. Ako kasi, bago ako graduate, nandito na ako sa Amerika eh. Bachelor of Fine Arts, major in painting ako. Kahit graduate ako ng painting, bilang isang pintor, parang, di ba? Pintor na ako. Kahit graduate ako, hindi ng painting, pintor na ako nun. Dahil nagpipinta talaga ako. Di ba? First year pa lang ako, high school pa lang nagpipinta na ako. So parang, yung idea ng pag-graduate bilang pintor, parang nonsense. Kasi pintor na ako eh. So parang nandun na lang ako para ma-enhance yung skills ko. Tapos nung panahon namin nun, comic artist na rin ako guys. Nasa Comic Con ako, nagbebenta kami ng comics. Shoutout nga pala sa mga katrabaho ko dati sa Ukirayo yun. Shoutout din pala kay Luigi at saka kay Noel. Yan. So sila talaga, ang layo ng narating nila talaga. Ang dami na nilang commission eh. Minsan nga mga Marvel pa. So ako, huminto na kasi ako guys. Siyempre nagbabago tayo ng mga passion natin, yung mga profession natin, nagbabago tayo. Dala nga ng influensya, ng sistema, yan, kaya ganun. Tapos pagdating dito sa Amerika, nag-aral ako ulit. Yun naman yun guys eh. Pero sa panahon yan guys, parang yung idea ng edukasyon ay very diluted na. Parang dito sa Amerika, lahat binibigyan na ng diploma kahit hindi naman kailangan. Kasi in reality, pag nandito kayo sa lugar namin, sa bansa na to, pwede kayong pumasok ka sa apprentice. 'Di ba? O magkaroon kayo ng mentor. 'Di ba? Yung bagay na yun, tinatanggal kasi yung idea na yun dito eh. Kasi maganda nga naman pag pumapasok yung tao sa kolehiyo para mangutang doon sa government, para mabaon ka sa utang, tapos habang buhay mong babayaran yun. So yung sistema ng government, gumagana kasi merong tinatawag na
na pagdaloy ng pera, di ba? Tuloy natin guys. Sorry, napakwento na naman ako kasi importante yung mga bagay na ganito eh. Kasi ayoko masaktan yung mga tao na parang kailangan nilang magsakripisyo ng sobrang hirap para lang magkaroon ng diploma tapos at the end of the day, kahit graduate ka, wala kang makukuha na trabaho. Ang pinakamaganda, makita mo yung para sa'yo, di ba? Sa idea ko nung ngayong nandito na ako, inisip ko palagi nung elementary ka, yun yung pagsha-sharpen o paghahasa ng pag-uugali mo, yung behavior mo, nasisita ka, yung logic mo hinahasa. Pagdating naman ng high school, doon ka matututo ng friendship, yung makakakuha ka ng enjoyment, maging responsible ka kasi puro assignment. Pagdating ng college, connection na doon. Kailangan makilala mo sino yung talagang dapat makasalamuha mo, kaibiganin mo. Dahil nung pag-college na kayo, after 3 years na graduate kayo, meron na kayong, kailangan may marating na kayo para alam mo na kung sino yung dapat mong i-connect. Diba? Para maging successful ka pa sa buhay mo. Yun na yung naging idea ko pagdating sa education, guys. Pero pagdating sa ngayon, guys, kahit matuto kayo, tama yung lola ko minsan eh, kahit matuto ka lang bumasa at magsulat, okay na yun eh. Tapos makahanap ka ng mentor mo, maging apprentice ka, makagawa ka ng business mo, learn the system and take advantage of it. Tuloy natin, guys. Tingin mo, sa katangahan ka na sana eh. Magyayabang ka ng school achievement. Pero hindi ko sinasabi na mali yung yun lang yung idea ko. Yun ang tumatakbo sa isip ko, guys. Huwag nyo sana akong masamain sa sinasabi kong ganun. You know, may kanya-kanya tayong paniniwala, opinion, suggestion. Ako naman, kung ano yung tumatakbo sa isip ko. Sinasabi ko lang yung idea ko, yung tumakbo sa isip ko. In-open ko lang sa inyo para makita ninyo kung ano yung perspective ko sa ganong klase ng bagay. Tuloy natin. At sa ganong klase ng usapin. Tuloy natin. Achievements, kalaban mo, nagpapaaral na ng panganay. Pero, and for your information, hindi ikaw yung magaling. Si Josephine. Kasi kahit byuda, nakapagpatapos ng anak. Habang yung magpupulis na anak, bukong bibig, babarilin ko kayo lahat. Hindi ikaw yung magaling. Si Josephine, tigilan mo pag-reflex ng pera sa battle. Ang iyabang mo, pagpapaaral sa'yo, as yun, katas ng dugot pawis nila galing. Di ba sabi ni Kiluwa, wala ka ng tatay? Ako din, kala ko nga may mag-best friend tayong tatlo eh. Kaso nung tumingin sa akin, kaso nung nalaman kong tito mo, yung tumutulong para mapaaral ka, medyo alanganin. Wala namang mali doon. Medyo weird lang. Nalaki mong tao sa pagkalalaki mo, nagagawa mo yung sikmurain. Version na, kasi sa totoo lang, nung college ako, nagtatrabaho talaga ako bilang isang dancer eh. Kasi guys, yung ano ko naman kasi, yung hindi naman sa hindi naman sa pagyayabang. Kasi pwede ko rin iyabang to eh. Yung tuition namin, 500 lang. kaya kahit magtrabaho ako, binatitira talaga sa akin. Kasi yung tuition ko, guys, 500 lang. Imagine yun, guys. Kasi panahon pa naman yun, 2006. Magkano lang yung tuition fee ko, di ba? Kaya, parang ang angas ko nun na parang 500 lang. Kayo, nagsasayang kayo ng 20,000, 30,000 para sa education nyo. Pero yung natututunan ninyo, almost pareho lang, di ba? Mas cheap lang yung sa akin. Yun din yung power ng public, ng semi-university. Semi-university lang kasi yun eh. Tuloy natin. Hindi na kaya ng nanay ko, 16 anyos, tinigil first year college at nagtrabaho, mas pinili kong sikapin kaysa maging higit 20 anyos na nakasahod sa taong walang obligasyon sa akin. Salamat Tito Johnny Oquendo sa lahat ng tulong mo sa akin. Shit, sana all. Tas ngayon, konyo na siya, angas ng damit at pantalon. Nagpapakita ng mga panlalibo sa video. So mayaman ka ganon. Di bayaan mo si Johnny Oquendo sa pinampaaral sa'yo, gago, di mo papa yun. Mga wala pang ambag sa lipunan ng yayabang. Laki din yun kasi grown up version binibigay dito ni Katani. Nabaril siya doon. Nabaril si Diyos, guys. Tuloy natin. Gago mga nedo kayo. Ang sarap mong sampalin ng payslip nang makita mo laki ng tax ko kada buwan na ambag ko sa gobyerno na to. Di ba magpupulis ka? Tapos ginaganversan mo ko. Patay siya dyan. Ang laking bagay yung sasabihin niya dyan. Kasi ang nagpapasahod sa mga pulis talagang yung mga civilian. Yung mga, ayun, sabi niya. Ako, ganyan mo ba kausapin yung isa sa mga magpapasweldo sa'yo? Ang laking bagay nun. Ang ganda ng rhyme scheme, yung storytelling niya papunta sa idea ng ganyan, pagpapasahod. Dire-diretso yung rhyme scheme niya ng pag nalalait ka na pag-aaral, pag-flex mo ng pera, papunta sa tito, papunta doon sa profession mo, papunta sa tax, papunta sa pagpapasahod sa'yo, lahat connection. Ang tawag doon guys,
Sa magic kasi guys, pag nagpe-perform ka ng magic, 'di ba? Tapos yung magic na yun, tinapos mo, tapos mayroong ang tawag doon routine. Yung routine na ginagawa mo ng rhyme scheme. Sa idea naman sa battle rap, may tinatawag na rhyme scheme, 'di ba? Pero yung sunod-sunod na yung connection, yung fluidity yung fluidity ng rhyme scheme na yun papunta diyan sa angulo na yan. Ang laking bagay nun, ang tawag diyan routine. Yung routine mo talaga napaka beautiful. Yan, napasabi ako ng beautiful dito kay Katana. Bihira lang ako magsabi ng beautiful, guys, eh. Makikita nyo, dalawang beses ako nagsabi ng beautiful sa buong tanang reaction video ko, guys. Galing, putang ina. Medyo nakakahiya yun kasi, na nakakailang yun para kay Diyos kasi mapapanood yun ng tito niya, di ba? Tapos, isasabihin ni Katana, deep inside yun, tagos hanggang buto yung sinasabi niya dito. Kaya third round, nakuha na kaagad ni Katana yun. Although may sinabi si Diyos na maganda. Yung agwat ng idea at rhyme scheme na yun, ang laking bagay. Third round, halos bonus na lang din naman yun. Kay Katana na to, all 3 rounds. Wait pa lang para makail na agad yung binibida. May kinita ko na yung future mo, kaibigan. Di ba rin na 2 counts murder ang kaso? Di ba yan yung niyabang mo paminsan? Pag nagkabail ka na, paano mo gagawin? Ganto? Ben! Ben! Ganun ba nag-aalaro sa iyong isipan? Pag nagkaanak ka na, anong sasabihin? My father is a policeman? Isang magiging alagad ng batas ng pantasya sa gangster o kriminal pag sumalakay. Sa isip niya, kanto-terror siyang di umiibig, pero ang sarili, 8 taon sa isang babae niya inalay. Magulo niyang imahe, pinagduduldulan sa hip-hop, kahit siya naguguluhan sa kanyang pakay. Confused ka lang sa pagkatao mo, gago, huwag mo na kami idamay. Pero hindi, si Kuya Katana to. Kailangan mo ulit ng tulong, all in na Diyos ko. Gusto mo bang makilala yung tunay na ikaw? Yung walang pagpapanggap, yung pagkataong tinapon mo? Gusto mo bang kumawala sa pantasya, katauhay yakapin sa kanya yung magsorry ng gusto? Lumiyong ka lang sa pinanggalingan at maalala mo si Justin, ang OG ng Tondo. All 3 rounds nakuha na ni Katana yan. Walang ang ganda ng laban na to, guys. Ito yung mga laban na dami nating mapupulutang aral. Hindi ko lang masabing lahat ng mga nasa isip ko dahil ayoko lang humaba yung video kasi pag nagre-react ako ang haba, guys. Aabutin tayo ng 3 hours. Ang dami pa pwedeng i-connect doon, guys, eh. Napakahusay ng laban na to, guys. Napakaganda. Although, na-edge lang talaga ni Katana ng creativity, yung konsepto, yung content mismo, at yung rhyme scheme niya, kung gaano ka-fluid yung ginawa niyang lyrics, yung punchline niya, ang ganda ng pag-aagawa. So, hopefully, tama ako, all 3 rounds si Katana, but other than that, I'm pretty sure walang nakuha si Diyos. All 3 rounds. Tuloy natin. Husay lang. Big props doon sa nag-request. Pakahusay. Motus Batting League, Ultimo, Day 2. Tangin na napaka-solid na laban na yun magiging para sa kanila. Na-inspired tuloy akong bumatel ulit. Pero I'm not pretty sure kung kaya kong saritin, eh. Ano kasi ako, guys, mahina ako sa memorization ng mga ganyang klase. Ayaw kasi ng mga ganyang klase ng mga memorization, eh. Meron akong memory palace pero ginagamit ko siya sa mga importanteng mga bagay, eh. Search ninyo, guys, memory palace. Importante yun. Pag meron kayo nun, yung mga importante na bagay doon yung ilagay. Yan, parang, ayaw kasi ng ganyan din, mga words daw. Sa memory palace ko, mga importanteng detalye talaga. Mga pag-aaral, konsepto, mga ganun. Kasi importante. I-search nyo, guys, memory palace. O para kahit pa paano, yun lang yung pwede kong maipamana sa inyo, guys. Kasi once na matuto kayo nun, guys, it will take only 5 hours para ma-master yun. Tuloy natin. Gusto ko muna magpasalamat syempre sa Northwalk. Dito lang yan sa Barangay Tibig. Shoutout nga pala kay M-Site 3GS. Kay Madam Bell.
tsaka sa Republican. Shoutout nga pala kay David. Cyber Philippines, Space Trade for syempre. M-Cars PH, shoutout sa inyo lagi. Kay Donnie Morales, yan. Shoutout sa iyo. Pero ang boto ng hurado, ay napanalo tayo lahat dito, pero kailangan nilang bumoto 5-0, mag-ingay para kay Katana. Shoutout sa iyo. Yun, Katana na yun. Shoutout kay Katana, it's Diyos. Alam niyo na yun. Yeah, let's go. Ben, sobrang dikit lang nun. Hindi ko nga alam kung sino panalo eh. Kaya salamat. Shout out sa mga tropang Taoma, Henry, Gubo, Mongol Unit, Las Piñas Dogs, Ikalig, sa Shoutout sa Mongol Unit. Sila Shanti, sa lahat ng tropa dito. Kala MJ, salamat. Yun na, hindi ko na yun guys sa anin kasi hahaba tayo, nasa 1 hour na tayo guys eh. At ganun pa man guys, maraming salamat. Kung nagustuhan niyo yung reaction video na to, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe. Share niyo na rin at mag-ano na kayo guys. Mag-comment na rin kayo kung napanood niyo yung video, hindi sa akin guys ha. Kung ano sa tingin niyo sa video na yun, para na rin kayo nagre-react sa comment section sa video na yun. Pero napakahusay ng laban na to guys. Aabangan ko ulit si Katana at saka si Joss. Hopefully mag-improve si Joss at makita niya yung mga flaws niya dito sa laban na to. Kasi ang dami niyang pwedeng i-improve sa sarili niya guys. He has nothing to lose and everything to gain. At ganoon naman kay Katana, napakahusay niya mag-dissect, maglagay ng mga creative words doon. Very profound, very intellectual tong batang to. So, pretty sure malayong mararating ng dalawang to. At I'm very proud kay M-Site na nakita siya ng mga ganitong mga artist. You know, big props sa inyong lahat guys. Bibigyan ko yung laban na to ng 10 kasi napakaganda guys. Ito yung mga laban na gusto ko rin talaga na makuha at hindi naman ako na-disappoint. Ganun pa man, maraming salamat sa inyo guys. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gustong gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo at higit sa lahat guys. Huwag niyo kalilimutan, please, ako na mismo nagmamakaawa sa inyo. Magdasal kayo palagi guys at ingat kayong lahat dyan. Plan motive nga pala.